Alright, so for today's video, let's talk about being a student. How do you consider yourself to be a student of a teacher, or kung nagpapaturo ka, kailan mo mako-consider na mentor mo yung isang tao? No? So this is like coming from a personal opinion lang naman. But also, just to clear out things, no? Kasi may mga tao din na sometimes napanood ka nila once, no, or especially for me, no, na nagka-create ng content, napanood nila yung videos mo and they follow you, and then parang sinasabi na nila sa sarili nila. Some people think na okay na, student na ako ni ganito, alam ko na lahat ng ginagawa niya, no, which is flattering but at the same time medyo misleading, di ba? Kasi nga I post content here, tips, tricks, mga konting diskarte, di ba? But that doesn't constitute even 10% of what you get from a proper lesson. Okay? So, maraming value ka pang makukuha kapag nagpaturo ka. Not just with me, no? But with other teachers as well. Kasi, ano nga ba yung missing? Ano yung kulang kapag nanonood lang tayo ng mga videos na ganito? Is, again, feedback, no? Since pandemic, yan na talaga yung pinag-uusapan kasi maraming mga students or aspiring musicians na gusto nilang gumaling but they think na shortcut or hack na manood na lang ng videos. Okay. I consider myself a student of a person when I get direct and real-time feedback from them, no? And kapag nagkaroon na ulit kami ng second interaction. So, for me, if I will be a student of someone, I would need, number one, a direct feedback from them, and number two, another interaction with them after that feedback. So, ano ibig ko sabihin? Ganun, ako lang yun sa akin lang. Ganun ko consider yung sarili ko na, okay, na mentor ako ng ganitong tao or ng ganitong teacher or ng ganitong grupo, for example. Kasi pwede din naman yung grupo yung nagme-mentor sa'yo, di ba? So, for me, ganun. Kung nanonood ka lang and you're following, I think you're more of a pwede natin consider na student but not directly, parang ganun, di ba? So, usually, ako pag may nagpapaturo ako, and then they give me their feedback, their opinion, their styles, kung ano yung mga pwede kong i-improve, things to work on, ganyan. And then, I come back, di ba? Hindi pwedeng one session lang Kasi, tinuro niya sa'yo. Pero, kapag ba nag-perform ka na, nakuha mo na ba talaga agad yung sinabi niya? Diba? So, kailangan may pagbalik. And, dun ko na mako-consider na, okay, meron na kaming connection or meron na kaming kahit papano relationship as a student and teacher kasi na-mentor niya ako. Because mentorship is not a one-way street din, no? Actually, yung mga teachers natututo din naman sa mga students. Kasi minsan may mga flaws or may mga mali na nakikita nila first hand ngayon pa lang kasi hindi nila na-experience before sa ibang students nila, or may problem areas na akala nila ganun lang yung solution pero hindi nag-work yung solution nila, nakagawa sila ng panibagong solution. So that is the important thing, yung connection na yun. So, para ma-consider mo na naging estudyante ka ng isang teacher, I think that is something important. Wala namang masama, again. Ang dami kong mga colleagues na nagsasabi sa akin na, oh, napapanood ka daw ng student ko sa TikTok, ganyan, sa YouTube or wherever. Tapos, sinasabi daw na parang, oh, very informative. Yes, thank you sa pag-support, no? Pero lagi ko parang sinasabi sa kanila, oh, ayos naman yun. Pero importante pa din na nakaka-receive sila ng mentorship from people. Kasi, kahit anong sabihin ko dito, kahit anong tamang pakita ko dito sa platform, this is only a one-way street, di ba? Hindi ko directly mako-correct yung mga problems yun. That's why pag sumasagot ako ng mga questions nyo regarding techniques, di ba? Very generalized yung answer. And some people think na okay na yun. Pero,
in reality, hindi. Hindi siya directly makaka-influence sa inyo. Or siguro, kung meron kang prior understanding of the things that I'm saying, makakatulong yon. Pero kung may understanding kang ganun, ibig sabihin nakapagpaturo ka na before, may lessons ka na before. Kasi nga, again, the violin is one of the hardest instruments to learn. Yung sinishare kong mga tips, yes, na ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Pero, baka yung itsura lang yung habol nyo. No? Yung iba kasi ganun yung thinking nila, bibidyohan ko na lang, tas gagayahin ko. That's not a good way to learn it. Because, hindi tayo parehas ng size ng kamay, hindi tayo parehas ng haba ng arms, hindi tayo parehas ng laki ng ulo or ng broadness ng shoulders. So, yung mga bagay na yun, yung mga factors. That's why a lesson with a teacher is very personalized. Hindi mo pwedeng sabihin na nag-work sa isa, mag-work sa iba. And that is important when we talk about proper execution ng techniques, no? So, especially sa mga techniques, yung mga, kahit nga sa bowing, di ba? Lagi ko sinasabi sa mga students ko, wag nyong picturean yung kamay ko. May iba kasi parang makulit. Sir, picturean ko yung kamay mo, ganyan. Like, hindi, wag yung kamay ko. Yung kamay nyo. Pakiramdaman nyo sa kamay nyo. Ano yung pakiramdam niya. And how you feel when you're drawing the bow. Yun yung mas importante. Kasi nga, magkakaiba tayo ng haba ng daliri. Yung laki ng palad, di ba? Lahat yon factor. And that's why, if you can't receive direct feedback, kunwari, what I mean by direct is real time, no? Kasi kahit nga yung meron mga iba nagtatry, send ako sa iyo sir ng video. I give you the feedback pero hindi pa rin, again, it's not going to be like 100%. Kasi kailangan real time na a-adjust natin yan, no? Whether through verbal communication or mahawakan natin yung kamay mo, maayos natin. So, ganun yung that's how a student and teacher relationship is when we talk about applied music. Okay, applied music kasi syempre iba rin yung classroom teaching, iba rin yung university style of teaching, pero kasi sa applied talaga kailangan talaga ng one-on-one interaction, and that only happens in proper channels. So, hindi mo siya makukuha sa kakanood mo ng YouTube or ng TikTok videos. Kahit panoorin mo yung over 300 episodes ko ng tips and tricks, di ba? And then here, yung content ko dito, I can't assure na gagaling ka. Kaya wag mo rin akong sisisihin. Okay guys, wag nyo ako sisisihin kung hindi nyo magawa. Kasi, again, walang direct feedback. And that's the most important thing that will ensure na matututo ka kasi may direct feedback, real time, no? Whether that's online, whether that's face to face, as long as pinatigil kita, may kinorek ako sa iyo, doon mo pa lang maiintindihan yung value ng lessons. So, guys, again, kung kaya nyo, no, find a teacher that would help you figure things out. No, walang masama manood ng content sa internet kasi andyan yan That's good. That's a good way to access things. But make sure na may mag-guide sa inyo directly. So sana nakatulong to. If it did, comment down below and I'll see you on the next one. Good luck sa inyo.